We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Maayong hapon, ini ang 1 Western Visayas, masaligan, sadsaran sang kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan na katungdan. Ako si Aileen Pedreso, live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, 194 kakaso sang JN1 COVID variant na record sang DOH sa Western Visayas umpisa sang November to December 2023. Anom ang napatay. DOH-6 nagpahanumdum sa publiko nga sundo ng health protocols sa palaabuton nga Dinagyang Festival 2024. Si Kim Salinas nakatuto. Naglabot sa 194 ka mga kaso ng JN1.1 COVID variant ang na-record sa Department of Health 6 as of December 28, 2023. Sa datos ng DOH-6, pinakamadamo nga na-record sa probinsya sang Iloilo nga may 88. Ini ang ginsundan sang syudad sang Iloilo nga may 77. 19 ang na-record sa probinsya sang Capiz. Wala naman sang kaso nga na-record sa probinsya sang Aklan. Sa 194 ka mga kaso, 6 diri ang napatay, 4 ang naghalin sa probinsya sang Iloilo, kag 2 naman sa Iloilo City. Sa 6 nga nagkalamatay, suno sa DOH-6, kalabanan sa ila ang nalakip sa vulnerable sector. Ang aton nga age range na nagahalin sa nakisag or 0 months, ang pinakatigulang natin is 87 years old. So kalabanan ni sa ila may mga existing sila nga mga comorbidities nga na-aggravate no siyang nagka-COVID-19 sila. Sang Disyembre, gindeklarar sa World Health Organization nga variant of interest ang JN1.1 COVID variant bangod sa madasig nga paglaptas ni. Apang madabo sa gihapon ang risgo sini sa ikayong lawas sa mga pumuluyo suno sa otoridad. Sa piyak sini, padayon nga ginapahanumdom sa Department of Health nga sundon ang minimum public safety protocols kaangay sang pagsuksok sang face mask, pag-sanitize ang kamot, kag pag-obserbar sang physical distancing. Nag-abiso man ang DOH-6 nga maghalong hindi lang sa JN1.1 variant kundi sa iban man nga COVID-19 variants sa palaabuton nga Dinagyang Festival kung sa diin ginalauman ang pagdugok sa madamo nga tao. We will continue to remind the public if they are part of the vulnerable population, maghalong lang din sila sa pag-encounter man sa ibang mga tao, and those naman nga nag-sick sila, nagatrangkaso, be responsible man nga mag-isolate na lang sila. Upot kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Pamilya sang mag-asawa nga gintiro sang riding in tandem suspect sa Barangay Tangub sa Bacolod City nagakahangawa sa ila seguridad bangod sa natabong nga krimen. Yaring balita nga aton gitutukan. Preska sa gihapon sa paminsaron sa 25 anyos nga si Ira Peñafiel kung paano ini nagpakitluoy sa mga sospek nga nagtiro sa iya bayaw kag utod sa Barangay Tangub sang Domingo sang gabi. Madumduman nga sakay sa tricycle ang mag-asawa nga si Junjun kag asawa sini nga si Cindy Importante. Upod si Ira kag duha ka tuig nga bata sini sang ginpaulanan sang lupok sa mga sospek nga nakasakay sa motorsiklo. Nagluhod ko sa ila tubang mamo. Sila wala sila gapamati. Barak lang sila nga barak. Nagapaayo sa ospital ang utol sini nga si Cindy, samtang wala naman matabangan ang bayaw nga si Junjun. Nasaksihan mismo ni Ira kung paano nagbalik-balik. Kagin siguro sa mga sospek nga patay na ang iya nga bayaw kag sunod sa iya, kilala sini ang isa sa mga sospek. Ang isa lang ma'am, kay wala siya bimamas. Wala man sa tabon sa iya tsura. Nakilalaan ko gid sa iya. Sigurado.
sigurado ko yung mama. Nagakahangawa man ang bana sini para sa seguridad sa ila pamilya. Karon nga padayon nga ginasunda ng mga ini sa mga sospek. Hustisya ang ila sa karon ginapanawagan para sa ila mga himata. Himuon tong tanan mamaway lang matapos sa pamilya kaya. Una nang ginpahayag sa kapulisan nga kaingod balay sa mga biktima ang ginatudlo sospek sa pagpangtiro. Gintingmuan sa GMA Regional TV nga makuha ang bayin sang pamilya sa ginatudlo sospek. Apang wala sang tawo ang balay sang mga ini ang ginpadulungan. Away sa mga kabataan ang ginatumod rason sang hindi pag-intindihanay sa mga biktima kag ginatudlo sospek. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Pila ka mga commuter na anad na sa paglakat-lakat bangod sang road closures sa tiyon sang Dinagyang Festival. Pagpalaba sang pasensya, pahanumdom sang Iloilo City TMU sa pagpasirado sang mga dalan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Calle Real sa Iloilo City. Kim? Jert, paghangop kag malaba nga pasensya ang hingyo sang Iloilo City Traffic Management Unit sa publiko sa liwat naman pagpugok sa mga salakyan pila ka adlaw antes ang Dinagyang Festival. Talalo pang doon nga daw wala nagahali ng mga salakyan sa mga dalanon sa syudad sang Iloilo. Inibangod sa ginpatuman nga road closure sa pagtukod sa mga stage sa judging areas para sa nagahilapit nga Dinagyang Festival 2024. Magluwas sa nagapugok ka trapiko. Lakat diri lakat dito ang pila ka mga Ilonggo nga nagapadulong kag nagagwa sa city proper area. Apisar mabudlay, hindi na mabag-o kag naanad na ang pila ka mga Ilonggo basta tion sa Dinagyang. Sa kasami naga-high heels sa pagsulod sa bulutuan bilang manunodlo, suwong nag-rubber shoes na lang si Lilian. Naanad naman kami nga kung tangkod ilongga kagid nga tutuod. No, naanad ka naman nga kada tuig kag especially kung may amoy ni nga sini nga okasyon. Handa na kami nga daan sa amon nga walkathon. Okay lang yan sa akon, sir. Oo. Kag actually kina-enjoy man namon Si Shubi nagadali sa paglakat agod hindi malit sa klase. Kayawan kalakat-lakat, sir. Mo gini pero sir. Pero okay man, sir. Lagsa man lang. Apisar may iba nga okay lang ang mabugat nga trapiko, may pila ka pumuluyo nga hindi sa gihapon kaagwanta. Bangod sini, padayon ang pahanumdom sang Iloilo City Traffic Management Unit nga mangin mapinasensyahon kag mainintindihon sa sini nga tinion. Kalabaw ang ilang konsensya kay ti ang mga corners wherein hindi man ato nagid ang galan diri, so we are trying gid nga i-manage ini together sa aton mga traffic personnel. Suno sa ICTMU, naka-standby ang ila personnel sa mga areas nga na-ekspektar magapugok ang salakyan kag magahimo sa nagkakaigong atikang kung tumanagid kabugat ang trapiko. Plan A ang ipatuman sa traffic personnel kung manageable ang traffic sa ila area of concern kag Plan B naman kung wala na sang paghulag ang salakyan. May mga execution nila like i-open nila ang isa ka one way, may open sila, may closure sila, so that ini mabutong kag maging moving ang ina nga area. Samtang sa Executive Order No. 009 ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas, suspendido ang face-to-face kag online classes sa tanan nga level sa Enero 26, 27 kag 29 bilang pagsiguro sang seguridad sa mga estudyante sa pagselebrar sang Dinagyang Festival. Jert, buwas alas 8 sang gabi magasugod ang pagtukod sa mga kiosko sa pila ka mga dalanon sa syudad sang Iloilo bilang preparasyon sa food festival nga magasugod adlaw sang Huwebes, Enero 25 kung sa diin lauman ang mas mabugat nga trapiko. Jert? Madamo gid nga salamat sa update kapuso Kim Salinas. Sa iban pa nga balita, pila ka mga konsumidor nagpasalamat nga temprano pa nga nagbalik ang kuryente kag wala na nagantos sang madugay nga power interruption pagkatapos nga ginpatuman ang 4 ka oras nga brownout kaina sang kaagahon. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa.
Dako ang pasalamat sa mga residente sang pagsangaan sa Pavia, Iloilo nga temprano pa nga nakabalik ang kuryente kainasang kaagahon. Nahibaluan nga 1 a.m. to 5 a.m. ang scheduled power interruption. 3:27 sang kaagahon sang na-restore na ang kuryente sa franchise area sang More Power kag Ileco 1. Nakumpleto naman ang correction works sang NGCP sang mas temprano sa schedule sang maintenance activity. Successfully na tapos nato no ang aton nga corrective activities no. It was finished quite earlier no than scheduled at 2:30 nakatapos na kami sa NGCP side at this aton nga AM na completion time no. Of course may parallel works man si more so ginhulat naton until tapos man ita and we were able to normalize the system. Sunod sa mga residente, dako ang nahalitan sa nagluntad ang power outage sa Enero 2 nga hindi naluyag nila nga masulit pa. Ang grabe gito ya. Oo. Damong ito na sayang ang mga pagkaon to. Tapos amigo ko napatay pa tungod sa amo na. Tungod sa pag-brown out to kay iti nagtukar ang yahapo. Kung may ara man tani may daw lipot lang bala hindi gid daw pila gid ka oras yang brown out. Tiki kabudlay sa among niya ma'am. Okay lang wala kami wala kami ginadialysis wala sa balay. May mga pasyente. Dugang pa nila, mas maayong mapahibalo sila kung may power interruption, agud nakapangaman. Hindi naman maagwantahan ni Manang Marjorie ang kaginot kag lamok kainas ang aga. Lain man to sa nagligad pero sang subong do mayad-mayad lang subong kay dali lang iyang pagka-brown out. Samtang 5 kaadlaw antes ang Dinagyang Festival 2024, nagapanghanda na ang More Power, agud malikawan nga magluntad ang brownout. May iga-deploy nga mga personnel ang More Power sa mga activity area. Nagdungan man ang More Power sa pagpatigayon sang correction activities bilang kabahin sang preparasyon. We will be deploying a total of around 30 teams and our response teams to all the mga staging areas na there are events that will be ongoing starting actually this coming Friday or even before Friday if merong mga activities, we'll also deploy. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang, Sasa, 1 Western Visayas. Pila ka legal experts sa Bacolod City ginapakamalaot ang proseso sang People's Initiative sa ginaduso nga charter change. Yaring balita nga aton gintutukan. Ginapakamalaot sa pila ka legal experts sa Bacolod City ang proseso sa ginapatigayon nga People's Initiative sa ginaduso nga charter change o kontsatsa. Suno kay Attorney Cesar Biloria Jr., legal expert kay human rights advocate sa syudad. Madamo inisang nabaton nga reklamo o umpisa nga ginpatigayon ng signature campaign. Madamo suno sa iyang nagperma nga wala nakaintindi apang nagperma bangod sa pila ka kondisyon. Ina-explain sa ila sang nagka-facilitate lain no ginambalan nga perma kadi kay para ma-check kung registered pa sa Comelec, perma kadi kay para malista ka sa assistant. So irregular suno sa iyang ini nga pamaagi. Gani iluyag sini nga iduso kag buligan ng mga pumuluyo nga i-withdraw o kun bawion na nangin perma sa signature sheet. So it's a manifestation of withdrawal sa signature sang mga nabiktima sang misrepresentation. Kabalukati mga utod nga daan, English nga daan, why na intindihan, why nila nabasa o nabasa nila hindi nila maintindihan. Gani ang residente nga si Daisy, ginahalungan gid ang kinamatarong bilang isa ka botante. Ginatagaan ko mamaya balyong buto ko. Hindi yung buto ko madala sa kwarta. Suno sa Comelec, kinamatarong sa mga botante nga bawion ang ilang nga perma sa tion nga maaprubahan na ang petisyon kag ma-verify ang mga rehistrado nga botante. It's premature for me to say nga bawion na to nila kaya wala pa man kami na-verify kung ilag ito in the first. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. Mga kapusong mangin, mas masadya kag puno sang sorpresa ang Dinagyang Festival Celebration sa City of Love kaupod ang Kapuso Stars. Sa January 27 na, alas 4 sang hapon sa Robinson's Place, Iloilo, updantas sa Kapuso Fiesta si Love Die Repeat star Jeneline Mercado. Ang co-star sini sa serye nga si Mike Tan magapakiligman. Magapos anay sa pagkakontrabida sa Stolen Life si Carla Abellana bangod magabanding ini anay sa fans.
Syempre, get ready naman sa performance ni Bruce Roland sang asawa ng asawa ko. Sa January 27 na ina, ululupod kita nga maghalabira sa Kapuso Fiesta. See you there mga kapuso! Nagumpisa na ang time loop sa kabuhi ni Angela ang karakter ni Jeneline Mercado sa Love Die Repeat. Paano ba niya mabatuan ang kapalaran? Ang handom niya nga masadya nga pamilya kag happy ending sila ni Bernard Matigayon Paihan. Bantayan mga kapuso ang Love Die Repeat 8:50 p.m. sa GMA Prime pagkatapos ng Black Rider. Nanging makahalawat-hawat ang episode kagabi sa asawa ng asawa ko sa nabangitan sa pamaagi si Christy ang karakter ni Jasmine Curtis Smith nga magpalagyo halin sa kuta sa mga rebelde. Nagkapalagyo ini suksok sa iban nga bayo nagtago ang yanawong apang sa nagdalaga na siya gintiro na ini. Masalbar pa pala ang kabuhi, bantayan mga kapuso ang mga eksena sa asawa ng asawa ko 9:35 p.m. sa GMA Prime pagkatapos ng Love Die Repeat. Samtang yari naman ang mga eksenang hindi mo dapat mamiss sa Black Rider. Ang pinas amay ni Rafael bilang PNP Chief at ubangon bala sini si Rafael magasikway na balasay amay. Paano bala buligan ni Elias ang abiyan nga si Rafael? Inakagiban pa nga mas macho ang eksena bantayan sa Black Rider sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Iloilo City Police Office mas pagahugtong na lang ang seguridad sa Dinagyang Festival areas bangon sa posibilidad nga hindi na magpatuman sa signal shutdown. Ini ang gintutukan ni John Sala. Handa na ang Iloilo City Police Office sa pagsiguro nga hilway sa kinagamo kag mataway ang pagsaulog sa Dinagyang Festival 2024. Natala ng Dinagyang 2024 send-off sa masobra 2,400 ka makapulisan nga i-deploy sa adlaw sa Huwebes kadungan sang pagsugod sang Dinagyang Food Festival. Nakukutani nga bulig suno kay ICPO Director Colonel Joe Resti Coronica ang signal shutdown nga ilagi na duso nga ipatuban apang bagong-hugot ng panindugan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga hindi siniluya nga magpatuman sini maga-adjust na lang kunong ICPO sa seguridad. Strict implementation sa aton nga pedestrian security, no? Thorough inspection sa mga tawo nga masulod sa mga activity areas, especially judging areas. Kag amo na ang aton nga ginpost ang passage of executive order nga ginabawalan ang pagdala sang backpack, bags, mga maleta. Parang kung gusto nila magdala sina, it should be see-through. Maluwas sa seguridad sa mga main festival grounds ang Dinagyang Festival hugot man katutukan sa kapulisan ang seguridad kag kalinong sa mga balay ilimnan kag nanarisaring nga party places sa syudad. Kaangay na lang sa Dinagyang Food Festival agon masiguro nga hindi man matabo diri ang kinagamo nga nagluntad sang damnaglang sa Ati-Atian Festival sa Banwa sang Kalibo Clan sa di nagrambol ang miyembro sang duha ka mga banda nga nagasadsad. Gari nagmando ang alkalde sang mas hugot nga pagpatuman sang seguridad sa kapulisan. So vigilant and stronger cooperation and coordination because damo na gid events. Nagpaandaman si Colonel Coronica sa mga luyag gamang gamo sa mga aktibidad sang festival nga preparado na ang mga mobile detention cells gikan sa BJMP 6 kag ang dugang nga container vans nga ginapreparar sang Iloilo City Government. Diri sa ICPO siguradohon ginaton nga ang maglabugay o mag-create sang gamo diri sa Iloilo City while we celebrate this Dinagyang matagaan ginaton sa nagakaigo nga konsekwensya. Wala naman ginapanugutan ang bisansin o lang ang makapalupad sa mga drone kung wala makakuha sang permit sa Iloilo City Government. Upod kay Hans Tisierto, John Sala. 1 Western Visayas. Balay sa isa ka senior citizen sa Bacolod City na sunog. Napabayaan nga ginaluto, ginatudlo, ginhalinan sa kalayo. Yari ang balita nga aton gintutukan. Video makuha sa isa ka residente ang madamol nga aso. Gikan sa isa ka residential house sa barangay Punta Taytay sa Bacolod City. Ang nasambit nga balay ang ginapanag-iyahan sa senior citizen nga si Shirley Lim. Base sa inisyal ng investigasyon sa BFP Bacolod City, gikan sa dirty kitchen sang balay naghalin ang kalayo. Prior sa incident, ga prepare sa kuno tani luto sang ilang nga pala niya gaon.
So bali nag-preheat sa sang ilang cooking oil para sa pritoon nga isda. Ginapahayag nga nalipatan sa senior citizen ang iya ginaluto sa kusina. Bangod may ginaobra sa sulod sang balay. Nakaluwas ini sa katalagman apang nakaangkon ini sang minor nga pilas. Sang gintinguan nga matap na ang kalayo. Masobra 3 million pesos nga balor sang kahalitan ang gintugas sang sunog. Samtang, isa ka opisina ang nasunog sa dalan Luzuriaga sa downtown area sa Bacolod City. Magluwas sa mga dokumento, wala na sang iban pa nga nadalahig sa sunog. Bangod gilayon nga ginrespondihan sa mga bombero. Ginabisuhan sa BFP ang mga negosyante nga sikyaron ang fire safety certificate sa mga ginapanag-iyahan nga establishmento agud malikawan ang posible sunog. We are cooperating with them nga magpakandak isang fire safety inspection sa ilang mga establishment. Kag mangayo sa mga tips kung may aras lagi na paminsar nga mga do possible nga matunaan sa ilang nga establishment. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso, One Western Visayas. Kontrobersyal nga pasungay sa San Joaquin, Iloilo, ginpatigayon apisar sa pagpamatok sang pila ka animal welfare groups. Pagpadayon sang tradisyon kag kultura isa sa ginsandigan nga ginapadayon ang kahiwatan. Aton tutukan ng GMA Regional TV Presents ni Josel Huesca. Napunaan man sang kontrobersiya dayon ang pasungay 2024 diri sa San Joaquin, Iloilo. 32 ka karabaw kag 6 ka baka ang nagsambuwa. Aga pa, preparado na ang mga nagpasakop. Kaangay sang entry halin sa barangay Escalantera. 4 ka bulan naging kondisyon si Tambuler. Mas pressure ang handler nga si Ramil kag tag-iya nga si Earl Gideon kay makaduha na ini nga nagdaog. Ay gina vitamins naman sir, gina babakal naman gid sa sa sagwa, bulong, tapos na vitamins na kumpayan. Ginapakaan naman mo yad na human sa turban, suba. Luwas na gingastuhan, ginhimo nila ini tungod sa ila ginapatihan. Basta kultura ta na padayunon kita na. Hindi mo makita gid nga sa kitanay ora matiga kramatay nga karbaw. Mula ra karbaw ta na makabatsyag lang ra kagamay nga sakit. Hindi kwenta malagyom lang ra. Tapos ang pila ka oras nga paghulat. Tiuna sang sambuwa ni Tambuler. Ay sir, way pilas, daway na balasan. Si Anay SB member kag karon board member si Rag, isa sa nagduso para maaprubahan ang ordinansa sa pasungay. May higot ng mga sapat na sa proteksyon sa aton mga kasapatan nga hindi sila matamaan. Kag may ara na time limit nga dapat sa pag-abot sa ina nga oras kung hindi maglagyo ang isa ka sapat pagabulako na ina. Luwas sa ordinansa, ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts nga intangible cultural property ang pasungay sa banwa sang San Joaquin. Hindi natin sasabihin yung parang walang batayan na pag may away ng mga animals, that's cruelty. In fact, kung titingnan mo, ang sabong mas madugo at namamatay ang mga manok. Tingnan siguro natin ito sa konteksto ng kasaysayan, sa tradisyon at kultura ng isang lugar. Apang para sa isa ka animal welfare group, bisan nga may ordinansa kag ginakilala sang NCCA ang pasungay, padayon nila ini nga ginapamatukan. Does not justify ng animal fight because of the historical contextualization, tradition, or you say it's well-fed, it's okay. Still, it is violence. The essence of RA 8485, why was it established, is to prohibit the infliction of pain on animals. Kung nagapakigbato sila, kami makapakigbato man kami kay iniiya tradisyon sa amon banwa. Tanan nga nagdaog sa pasungay wala sang premyo. Solo nga gingasto sang San Joaquin LGU ang transportasyon sa mga partisipante. Magtimba nga bahin may ginaduso nga kausa, nga ginapanindugan, nga mo ang dapat kag nagakaangay. Pero kung anuman ang madangtan, ina ang pamatbatan sa paglipas sang panahon. Josel Huesca, kag ini ang akon special report.
kapuso nga kadisnon, get ready sa kasadya nga dalas ng Kapuso Stars nga magabisita sa inyo. Bantayan si Shining Inheritance star Paul Salas nga sigurado nga magapakilig sa audience. Ma-amaze naman sa beauty ka good vibes nga dala ni Lian Valentin. Ang energy ireserba para sa pagsinggit kung magwa na si Luke Conde. Sila ang manging bisita sa Coronation Nights ng Dinagsa Queen 2024 sa Cadiz Arena, January 26, 7 p.m. mga kapuso. Gani, see you there! Pinakadako nga drug recovery subong nga bulan nakuha sa 3 ka mga drugista sa ginkasa nga drug buy-bust operation sa Iloilo City. Si John Sala nakatutok. Nakapalagyo man ang isa apang nadakpan man gilayon kang nakumpiskar sang joint operative sa pagpanguna sang CDAU ang tunga sa kilo nga suspected shabu nga nagabaloro sang 3.4 million peso sa drug buy-bust operation sa barangay Zamora, Milieza, Iloilo City. Mayor nga subject sa operasyon si Rexton Amoroso, 30 anyos nga una nga nakapalagyo. Upod sini sa day Joel Abada, 42 anyos, kag Rex Sibedia, 33 anyos sa amuman nga barangay kag makabig nga mga high-value individuals. 15 ka plastic sachets ang suspected shabu kag 6 ka putos nga may higot ang nakuha sa mga suspek. Kapasalamat kita nga nakuha nato na. Kay imagine mo kung ina magkalat sa streets kag makonsume sang iban. Pila ka puturo sang kabataan o sa mga tawo nga maguba because of that. Kag pila ka krimen ang posible nga mahimo sinang mga tawo nga high sa drugs. Ginapaabot naman sang ICPO ang nasambig na supply, subong man ang mga maabot pa, samtang nagahilapit ang highlights ang Dinagyang Festival 2024. Gina-anticipate nila ang pagdamo sa mga tao dire kag sa paminsaron sa mga drugista mas happy sila nga maghimo mag-enjoy sang dinagyang kung nakatira sila. Sa syudad sang Iloilo ginabaligya sang masuspek ang ilang supply sa anto sa investigasyon sang kapulisan. Upod kay Hans Disciato, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, mabatsagan na gidbuas ang espiritu sang Dinagyang kag si Senyor Santo Niño bilang sentro sang selebrasyon. Hiwaton ang motorcade sang replika sang Santo Niño de Cebu buwas sa mayor nga mga dalan sang syudad. Sarang mag-upod sa motorcade ang mga deboto. Mag-aumpisa ang motorcade alauna sang hapon sa San Jose Placer Parish, palibot sa nagkalain-lain nga distrito sa syudad. Mga kapuso, padayon ang pagluntad sa amihan sa pungsod. Partikular ini nga nagalabuot sa Northern Luzon apang pwede man mabatsagan ang epekto sini sa iban pa nga bahin sang Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, posible nga mag-ulan sa pila ka bahin sa Western Visayas karon nga gabi or karon sa gabi ilabi na sa Capiz, Aklan kag Negros Occidental. May chance man sang ulan sa iban pa nga bahin sang pungsod apang indi man dako ang sakop sini. Samtang mangin mabalod kag delikado gihapon ang magpalawod sa Northern, Eastern kag Western seaboards sa Northern Luzon. Mga kapuso, preparasyon sa pagpakayo sang Ongka flyover ginapatigayo na agod masuguran ang jet grouting activity. Suno kay DPWH 6 OIC Regional Director Sunny Boy Oropel, amat-amat nang ginatabunan ang mga pier ukon haligi sa idalom sang Ongka flyover agod hilway ang mga motorista kag makalikaw sa mga posible magtabog nga concrete debris. Nagapadayon na ang shoring activity sa lugar sa tion nga matapos ang pagtukod sang suporta sa mga haligi, suguran gilayon ang jet grouting. Once nga ma-establish to na nga shoring activities kag kumplito na ta, the activity will start immediately, ang jet grouting. Mahimo nyo malantaw ang ini nga episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Kag pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Ako si Aileen Pedreso. Kapuso, mag-isa kita kag hibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.